Tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ra masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sa imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kaibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato ang Radio Pilipinas o BSU DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Kita mahinong danong programang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Patawa para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Maayong hapon mga sukindig baminaw og welcome sa line usab nga edisyon ning ato nga programa ang TikTok kini ang inyo higalag-alagad sa kanginan. Roel Bugno sa itong kauban across the board sa Master Control. Atong technician on board sa Ramel Palogon mag-uban-uban kita mga kigsunan hangtod sa alas 4 ang takna sa hapon. Maayong hapon gikan dire sa lungsod sa Sugod. And by the way, while waiting para sa atong okay na ba itong guest? Okay na? Okay. So before we introduce our guest, ato sang dawaton usab sa pikas linya no atong kauban atong partner stationing maong program of course no ang DYDC FM da sa Visayas State University. Mikay maayong hapon kanimo da. Kamusta ba po diha sa dakbayan sa Baybay sa pagkakaron?
Yes, Ruel, maadjong hapon. Ingon man sa kinatibukang puwersa no, sa RP Sugod and sa atong mga katektok diha sa probinsya sa Southern Leyte o sa mga nagpaminausab nato diri sa Baybay, sa Dakbayan sa Baybay o sa Visayas State University mismo no. Maadjong hapon o maadjong pagpaminaw. Niya sab kita ning lain na usab nga edisyon ning atong tulumanon matag alas 3 kutob alas 4 ang TikTok, no? Di natong masayran ang nagkadaiyang teknolohiya sa agrikultura, pangisdaan ug uban pa. Oo nga sigurado gyud nga magamitan sa atong mga suking tigpaminaw sa atong mga farmers ug sa mga naminaw ning atong programa. Kaysa sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrielio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongorang yung makauban live gikan sa Visca Baybay City, Leyte. Okay, Ruel, oo, nining kapunon. Tumakauban no ang buhatan or ang Southern Leyte State University. So supposedly DPM karon pero adunay kakulian. So ang SLSU no baylo sa lang sila og schedule ang ato makauban karong kahaponon og atong i-welcome no atong abi-abihon mga higala ang atong bisita o atong expert karon si Dr. Adele Grace P. Caudicos from SLSU aron hisgutan ang kining kabahin sa fish waste utilization for eco-friendly adhesives. Yes, maadjong hapon kanimo, ma'am. Maayong hapon sa tanan o sa tanan nga nagnaminaw karon no sa Radyo Pilipinas Sugod o sa VSU DYDC. Good afternoon everyone. Yes, ma'am. Good afternoon and thank you so much no nga ani kakaron nakauban ka na mo via Zoom. Oo, aron magpaabot sa atong mga suking tigpaminaw sa atong mga kahigalaan sa kanginan kalabot netong topic karon nga fish waste utilization no. So siguro ato nang sugdan Ruel no para taas-taas ang atong oras, taas-taas ang atong time nga magahisgot niini o aron mapaabot gyud nato ang igo nga impormasyon sa atong mga suking tigpaminaw. Okay, so siguro ma'am ato sang tagaan o gamayng overview ang kining mao nga project no or kining nga technology like background siguro ini uban pa nga mga menundanong impormasyon kabahin ining fish waste utilization for eco-friendly adhesives before ta mo dig deeper na gyud no. Okay, so kani nga technology ma'am, sir, so kani siya nagmugna gyud siya tungod sa atong gusto nga magamit ang mga waste bitaw kanang mga basura, mga wala na gamit nga mga bones, skins or scales sa atong mga isda. So kauban ang akong mga advice So actually lima kabuok na si Miss Monies, Miss Laika Monies, Miss Jovian. Ako ra pong ihatag og credit nila no. Kay sila man gyud ang panani. So Miss Laika Monies, Miss Jovian Nior, Jody Ann Nior, and Lenel Dea Tatoy. So kani sila karon graduate na ni sila pero nagpabili lang gihapon ng technology no nga moabot ang panahon nga magamit gyud. So kani nagsugod ni siya sa among gusto nga ang amo gyud nga kuan nga ang mga basura or mga waste na sa mga nasa public market nato is magamit nato. Kay sa atong pagkahibaw manggod sa kada adlaw, labi na bisan sa mga public market nato, sa kada adlaw nato, natin mga 70 according sa research pod, natin mga 70 or 70.3, 70 kilograms nga kanang mga basura sa atong public market kada adlaw. So kada adlaw na ma'am and sir. So kadto nga tay murag kinahanglan nato nga for sustainability sa atong fisheries sa public market dapat magamit nato ang mga waste kay asa man na nato kung ato ra pong paano no. So that is why naka-idea ang atong mga estudyante ana. Okay. Okay, so yes, we are really kana bitaw atog yung gina-promote ning zero waste bitaw ma'am no. Oo, kung pwede pa nato magamitan or pwede pa ta maka-innovate no. Okay, so mo dito mga higala no ang reason why they came up aning technology. So unsa man ning kini nga gitawag na tumam nga eco-friendly adhesives, murag how these differ sa katong ordinary or commercial no nga adhesives? Actually, ma'am, so kung moingon tag adhesive man good, so glue jud ang atong glue ang atong una na makuan labi na sa mga estudyante or sa mga local nato. Glue ang atong hibaw ano. So
natin gibang tawag og mga synthetic or mga gikan sa laboratory synthetic nga mga glues nga dili sila ingon nga natural siya, murag gikuan siya nga dili sa natural. So first and foremost giingon siya nga eco-friendly kitungod kay ang atong gamiton is mga waste nga pwede siya makatabang para dili masa ang mga basura nato is magamit nato, ma-upcycle nato. Ang ikaduha pod is that since dili siya synthetic, natural siya, so kung dili na nato siya magamit pohon or kuan, dili siya makadaot sa atong environment kay kuan naman siya kaning siyang natural naman siya, mga fish waste ra gyud siya ma'am, tas gaadan lang og lain nga chemical, gi-optimize lang nato kung unsa ang mas maayo, kung unsa ang mas maayo nga formula or optimization of formula para mas gamit siya. Yes. Ang kaniya siya nga produkto, gitry ni nato siya sa papel. So, mo Jennifer, meron nato nga sa papel nato gamiton ang glue. Pero we found out kung gamiton nato siya sa papel, dili nato pwede nato siya nga balik o gamit like ang uban mga good nga glue kay pwede pa nato matangtang tas atong ibalik na pod og glue. Dili na siya nga naman kay kusog siya kaayong pilit. Yeah, so ang kaninga glue dili siya para sa papel kundi para sa plastic o wood. So para siya sa mga furnitures. Wow. Ganana. Yes, kay para kusog-kusog man siya kaayo, di man siya para ra sa mga handicrafts. Pwede gud siya pero more on furniture, mga sakayan like for example kung mabusulot ang sakayan, pwede na yung gamiton siya. Ang technology nga nabuhat nato. Amazing no. So ako gid gina-expect ma'am is kadtong the ordinary glue nga inana siya kapilit, but then amazing kay kaya day ni Dia, kaya day ana no nga o pwede siya gamiton sa mga furniture pagpilit sa wood no. So grabe siya kadikit. So amazing kay kuan kining na ay imagine from fish waste no nya atong na develop into something like that. Before na ko ibalik sa Radyo Pilipinas to alang sa dugang mga pangutana, na curious ko ma'am ba since inana iyang quality, so na curious ko if in terms ba sa presyo, di ba naman gid tay mga na commercial na gid sa market ng mga adhesives, and in terms ba og presyo ma'am, kumusta kana makakompete ba ni kining atong adhesive nga from fish waste? Sige. Okay, ma'am. So, ang presyo nato is, compare nato siya sa 100 grams nga glue nga mapalit nato sa commercial glue. So, kuan siya, naa siya gamay nga, mahal-mahal siya gamay, ma'am. Pero lang, ang atong putan-awon ang iya pod nga ang iya jud pod nga quality ba. So, mas kusog man gud po siya. Ang atong gi-compare na, kung natay 65 pesos nga mapalit 100 grams nga commercial glue, makapalit ta og mga 75, mga 10 to 15 pesos ra ang ang kalahian niya. Kana ma'am. Okay, di pa magita ka ng mass production no. So yes, mo na nga for one time kuan pa man to sa experimental. So dili pa ta siya. Kung siguro kung i-mass produce na siya, so makabarato gud pud ta, makakuan sa mas barato. So kung ginagmay pag yun, so di kita mag-expect no nga ubos ang presyo. So naginay kalainan, pero at least 15 to 20 pesos di gyud na ingon ka bugat na nga difference no sa when it comes to price dining atong fish waste adhesives. Okay, so last na gyud. Kato gani ma'am, isgutan nimo ma'am no nga ang gigamit lagi ni nato ani kay fish waste no kato mga bukod sa pato ma'am. So aside from unsa pa man nga fish waste ang atong gigamit or commonly used sa pagdevelop ni ini, and then this upod mo ma'am og like nito ba ta sa wet market or unsa ang atong source? Gipangayo lang gyud ma'am. Inaamo tayo sa public market nato no. So ang first na mga generation is na mangayo kay kana magong atong mga market ma'am. Di ba kung mopalit ta usahay ato mang kuanandaan o kana mga scales, pakuaan o naa na sila yung mga ingon ana daan, tas naapoy magpahiwa daan, so naapoy tail bones daan, so bones, scales, and skin kana sila. Tapos ang gigamit nato ana ma'am specifically kay naman ta sa sugod, ang gigamit po dato namo anang a fish
kay upat ka buok ma'am. So napatay classes so specific nga isda nga gigamit nato ana ma'am. So ang gigamit nato is ang kanang gitawag og bangos, dogfish, then we have triggerfish. Triggerfish is gitawag nato pakol ma'am or pugot or pakol, and then dili ka kaayo familiar. Kasi natin mga listeners, oo. Naatay pakol, then naatay needlefish or kanang bao ba na sa inyo ha? Balo. Bawaan. Yes, needlefish. O maya-maya. So mauman na sila ang kasagaran na agad jud sa kuan nga pakwaan daan og mga scales, so mao na sila. So ang kuan agad jud is ang target is maulasan jud ang waste sa kuan sa market, sa public markets nato. Tapos makakita ta og laing product katabang pod sa usa ka kuan. Kung ikaw ang tag-iya na, pwede po ka maka-produce og a glue like that. Economically, makatabang san makabaligya ka aside sa environment nato nga makatabang ka is makabaligya pasad ka. Tapos ang quality sad maayo gid siya ma'am, ang quality niya. No, so later on ato sir ni mahisgutan mga higala no kung giun sa paghimo and others nga kanang mga impormasyon kabahin niini. So this is really interesting no nga topic. So akong ibalik sa Radyo Pilipinas Sugod basta na pa mga pangutan na si Roel. Ay, okay. Thank you, Mikay. Maayong hapon ni mo da, Doc Adele. Thank you for joining us this afternoon. Kanang mangutan ako na, ma'am, kanang kinitong mga fish waste sa gulan makaog chemicals as we mentioned earlier. Unsa bay naa sa kining fish waste, ma'am, nga himo mo siyang adhesive, or is it kanang sa paghalo na ba na si jam mismo, or unsa ba gud ang naa sa kining fish waste nga nakatabang nga mas kanang mahimo jud siya nga kanang effective jud siyang adhesive? Okay, sir. So, actually, sir, maayo kayo nga ipupungutan na sa food, no? So, ang kaning atong mga isda good, ang mga bones niya, scales, and skin, made up of collagen. So, ang main jud nato nga material for this glue is ang katong atong gipanguha nga waste. Ang waste gyud dili kay nangita pataglain tapos gi-extract nato to make that. It's really the waste. So the waste alone sila gyud ang kuan. So naay collagen ang atong mga skin, scales, and bones. Then that collagen kung ato na siyang i-process is mahimo na siyang mas sticky na siya. That is why mas maayo siya himuon as glue. Okay, now mag-add lang ta og another chemical which is an alum gamay for sa pampawala sa baho, and also kuan siya that is a thing jud nga paghimo sa glue na pawala sa baho tapos mo nindot pud ang color kay actually ang color sa atong glue for now is dark gray pa ang color siya kay from fishman siya. So we will make time nga ma-improve pa dyan siya pukon nga ma-white na siya no kaya mas ganahan kita white, pero kung when it comes to furniture it doesn't matter man po sir. So murag okay ra gyud siya kung gamiton nato siya sa furniture. So collagen mo jud na ang naa. Actually, collagen is very good. Makadungog na taan na na pharmaceuticals and all. Pero ang collagen also is naa sa ato mga isda, naa sa mga waste. Nga sayang bitaw ang collagen nga dili nato gamiton. So why not use it? So mao to. Ipabuka lang na siya. Yung as in i-clean na jud nimo tas i-dry tapos pabukalon tas you add another chemical, then of course we cannot say it here kung sa gyud ang kuan yung steps, no? So then mangita ka og pinaka-optimum, pinaka-maayon na formula. So in that way na makakuan gyud ta, makahimo ta og glue nga maayo. So yes. Okay, no. So nindot ni si Jang opportunity po daron ng waste reduction no nga initiative sa LGU kay lagi kini bujang kita mahiling jud tag isda tanan no dire sa Sugod Bay area lang siguro fishing community man no, so isda. Yes. No, even nga ni sa atong respective households no, grabe ang kutong konsumo sa isda. Ma'am, na kuan ba po ninyo sa inyong research like kani nga tong mga fish waste, unsa man ang asa man kasagaran ang kanang paglabog niya pag-dispose ani dyan ma'am base sa inyong na-identify nga base sa inyong panuki-duki, unsa man ang kasagaran nga disposal ni padlabog ra ba na diha or na may iba pakaon sa ero, unsa may kanang kasagarang disposal of waste ma'am prior sa inyong study?
So, sa research itong basihan, sir, ang disposal of waste is 90% only is gigamit your cycle sa mga tao. Like, for siguro na mangayo, kay pwede man gihapon na siya ituwa, like that, kanang mga bones, yan na. Pero ang mga scales and all, gilabog lang yun na, sir. Gilabog sa, sa atong, na manguha og basura, sir, yung ana ra. So the rest katuro mga bones nga napay lain nga mga unod, so pwede man na mapangayo sa uban, so maura na mga 19%. Kung nakahinumdom ko sa tarong nga, pag hinumdom na ako 19 or 9% lang. So ang 70 mauto siya ang 70 kilos per day ang basura. Yes. Oh, so kadaghan. Ma'am, clarify na lang sad nato niya naman jud ani no. Kana bang di ba naman po yung mga aside from kining fish nga mga wastes naman po yung ubang kanang sa merkado mismo kanang black baboy baka naman ay mga bukog-bukog pod kada bang pwede pa po na siya mahimo ana ma'am? Do I understand medyo gahi jud na siya kumpara sa kining fish waste noon? Absolutely, sir. Pwede yun ang mga bukog-bukog. Kay collagen man gahapon na siya. So pwede yun na to makakuan. Although wala ko takahibaw no kung mas kuan pag yun tao, pwede maayo bito na sir na initiative ano. Kay para zero na gyud ang merkado, dili na siya baho. Yeah. Ang kana na lang tubig nga gikuanan, ora na lay baho sa merkado, pero the rest wala na kay gipangkuha na sa mga tao kay gigamit og into glue, gigamit into another product. So murag sustainable siya nga ang atong environment is dili jud makuan. Labi na kay sa market sir, duol sa dagat. So usually ang atong waste syempre padulong gyud na. Yeah, mabay So, talaga. sakto ka sir, mga buto-buto. Yeah. Kay gawasan ng isda nandiyo ng mga baka, kung saan na lang klase sa mga kining livestock no basig pwede po na i-explore nga possibility in the future. Ma'am, speaking of future, kini bang inyong inyong product ma'am na kuan na ba ni kanang for possible for kanang patent bitaw sa university kay we understand kanang intellectual property man ni siya and aron ba kuan pod kuha pod sa university og mismo ninyo katong mga nagmugna niini ma'am. Sir, actually, ang kaning technology, 2024 na registered na this utility model. This is already protected by the Intellectual Property Office of the Philippines. So, ang composition niya ug ang process niya is protected na siya daan. So, 2023 man ninamo na nahimo, tapos 2024 na kuan siya dito for protection. Although, since knowledge should be shared by to everybody, no? So, after pila ka years, ma-open man into public, so everyone can do or can follow kung unsaon siya paghimo. Yeah, but ang importante lagi nga ma-acknowledge jud ang paningkamot pod sa university. Mismo ninyo ma'am no kay di ba jud dalim ang sakripisyo paningkamot ni ana. Ma'am, in terms of kanang production ni ini ma'am, asa naman ta nga stage nini sa pagkakaroon diri sa SLS yung murag naman kay na isgutan gamay ganina. Sa production nini nga maong technology ma'am, asa naman ta dapit sa pagkakaroon? Right now, I think we are kind of looking for a partner, mangud sir. So if we produce a product, so we should have a partner kung kisa ang gamit ani. So mauna ang among gipangita karon kay pwede man siya maka-technology transfer ta as extension or technology transfer as kana gyud sa industry nga pinsay jud ang mo kuha mo gamit ani, pwede siya. So karon wala nangita pa taog kanang partner. So we're looking for a partner sa tama mo mass produce sa atong technology. Yeah, kay nindot bitaw na no kay ang mga ingredients readily available lang. Kana bang daghan ang purpose no, maka malimpyo ang atong palibot at the same time makahimutag produkto and as mentioned ni ma'am ganina daghan man pod ang makabenepisyo niini. Okay, atong ibalik ni Mikay para sa dugang niya nga mga pangutana. Yes, Ruel, thank you so much no. And of course, kang Doc Adele, no? Oo, so kaingon pagaganihan na very interesting na miss gid ko ma'am no nga out from kining fish waste no pwede day nato siya mahimo nga adhesive and then eco-friendly pagid siya no. Oo, so
since eco-friendly siya ma'am no, so pwede ba nato mahisgutan ang kini bitaw more specific nga mga environmental benefits of using kining fish waste instead of kanang unsa pa to nga mga gigamit nila no sa katong other adhesives. Okay. So, murag maka-mention ko magunho na ako og mga reasons mo, pero I think ang una na ko na ano is the odor, no? Of course ang atong ang smell is also pollution, no? So ang atong product is dili siya baho. So it means nga kung naa ka sa furniturean tapos nagtrabaho ka ngadto dili ka ubuhon or in the long run masakit ka tungod kay baho ang gipanggamit nga adhesive ni, because we know nga kung naata sa mga furnitures or naata sa uban nga naata sa anang mga area kay buluta nga baho gyud ng furniturean, labi na kung magbutang na tag mga adhesives, di ba? So ang atong hinimo is dili siya. Okay, secondly, if ma-disregard na siya kay daan na or kanang dili na nimo gamiton, is dili na siya makakuan bisag biyaan pa na nimo sa environment kay kuan naman na siya kanang wala siya significant nga threat sa atong environment. Okay, and in addition to that also ang atong daing glue is kuan siya resistant siya crack. Kung makabantay mo na atay mga adhesives nga kung maabot ang panahon is crack bitaw siya, labi na sa mga furnitures or nakabantay ba mo ana mga sa mga joints nato no kay magbutang taog mga adhesives ngadto kay para masumpay ang atong mga woods. Ang usahay kasagaran ng good kay mga liki na sila, pero kani nga glue dili na siya maliki in a way. So dili pa ta kanunay magamit og glue kay sustain naman siya. Yeah, so Okay. No, so makatadaghan gyud siya og benefits ma'am no, aside nga kadtulaging ma-reduce ang kini bitawng waste sa wet market o sa panadiha public market. So kini katong na-mention ni ma'am nga kuan po siya no, so dili siya baho, di siya baho, and then di siya dali makrack. So in other words, quality gid siya no. Nga pwede natong magamit. By the way ma'am, kuan man ni siya ma'am, protected ba ni siya ma'am? Yes ma'am, protected na siya last okay. 2024, so protected na siya nga sa technology. Okay. So, for example, ma'am, ang atong mga sa mga isdaanon nga lugar o inana, pwede ba mo or if they are interested, ma'am, pwede ba mo pahigayon og training sa ilaha if ganan sila makahibaw unsaon ni, and then ganan sila mag-produce og inganani? Yes, absolutely, ma'am. Actually, the universities are here, di ba? Ang university na mugna man good para dili raman para maghatag og edukasyon, kundi magpalambo sa kinabuhi sa mga tao sa komunidad kung asa ta nahimutang. So, mo bitaw nang naghimo gyud ta ani kay para makatabang ta sa sugod or sa kung asa pa na nga kinsa pa ang gusto magamit, no? So, pwede technology transfer or training on how to make it pohon, ma'am. Aside from pwede jud siya kuan para mababaligya niyan, pwede jud na ma'am. So maka-help ra mi kung naay moduol namo ni entity. So that is why ingon ko ganiha nga we are just waiting for the people. Although nagsulti na mi daan di ko ana namo daan nila nga available ni, tapos kung naa pa jud ang moduol namo ani, we are very willing to train or to help them. Yes, because ang Southern Leyte baya or ang Leyte, di ba kuan ba ito ma'am, dagat ng gud ta. Correct. So, or sa Samar area daghan diha ang kuan. Mga isdaanon nga dapit no. So na commercialize na ni sa ma'am. Nana mo mga adapters or nana mo mga himo nga TLA with cooperative or sa association. Naapa mi sa first level, ma'am. So karon nag-wait mi og naay wala pa siya na commercialize jud. So the first level nag-wait mi nga naay mo gamit. Para makuan gyud nato kung kuan ba gyud siya nga pwede siya ma-commercialize pohon. So naghuwat mi nga naay mo try naay mo kuan. So we are in the first level of that. But we are considering jud nga for commercialization. Or either knowledge transfer to mga fishermen or commercialization from private or kung unsa ang kung asa ta pwede makatabang man.
Oo, no. So sa mga interesado nga kining nagahimo og mga furnitures, ma'am, no, maybe they can try this nga technology kung o pwede ba gyud, no, or I mean kung unsa gyud ang resulta, ang quality sila ma-produce nga or sila mahimo nga furniture, no, since sa gikaingon pa ni ma'am mas pilit si ja unja dili si ja katong murag mag-crack compared sa other nga adhesives, no. So we are looking forward ana ma'am, no. So hopefully through partnership, establishing partnership and with other entities, mapribado man na or unsa na diha ang mga entities, mas kuan pa din nato, mas ma-promote and ma-commercialize. We will be able to find nga mga potential adapters, no. So mo na siya mga higala. And sa gikaingon po ni ma'am mga sukinti paminano, if you're interested to know, to learn more about this, they can conduct or pwede sila maka-extend og training, oo, sa atong mga interesado labi na kay lagi dinhi sa atong rehiyon 8. So nagyutay dag isdaano ng uban nga dapit, no, nga pwede sila makabenepisyo gikan ni ini nga teknolohiya. So kato mga fish waste pwede pa nato nga mapakinabangan, no. So aside nga makaproduce ani nga teknolohiya, ang kanindot is eco-friendly, so sustainable siya. Oh, okay. So unsa pa ba nga, are there any information, ma'am, or kalabot ani nga teknolohiya nga pwede nimo masibya basin doon na pay uban? Actually, ma'am, kanang when we say what is the difference po, no? Sa flammability, ma'am, when we say flammability, maunay ka ng murag characteristics sa usa ka substance nga kada bitong dali na siya masunog, kung paspos ba siya masunog. So compared sa commercial o sa kaning ato nga produkto karon nga na-develop na to nga technology, kuan siya kanang mas dugay siya masunog compared sa atong positive siya in both counts, sa bonding nato, sa flammability nato, positive ang atong positive ang there is a significant jud nga kalahian nilang duha. So dali masunog ang glue, tapos ang strength pud niya is mas taas. Kung na ko'y data diri, ma'am, nga mas gyud, no, mas klaro. So kung sa plastic nato, kung ang strength sa bonding ability nga strength sa atong commercial glue is 1, ang bonding ability nato sa atong fish glue is 8. So it means nga 8 times, yes, ang strength niya, ang bonding ability niya. So bisag mag-try ka og like for example na akay sabi niya na plywood ba ni pangalan na plywood imong idikit, dili na nimo kayang makuan, ma'am, mabulag. Dili na siya mabulag gamit imong kamot. So dili siya, mao na nga ingon ko nga kung papel siya, maglisod ka, labi na kung mag-usog-usog imong nahuna, dili pwede siya papel kung arrange ka sa mga kusog. So kung wood siya, ma'am, 0.7 man ang atong commercial, ang ato pod sa fish glue is 4. So mo matter gyud siya, mas kusog gyud ang bonding ability sa fish glue compared sa synthetic. Although we cannot name ng mga commercial nato nga gipang gamit, gipang compare nato. So mas kuan gyud siya sa flammability, kung sunog-sunog sa atong mga furniture or sa decoration sa balay or sa atong balay, baka na may mga balay nga gitahan jud pud wood, no. So ang ginagamit nato ana adhesives man jud. So mas dugay siya masunog compared sa commercial nga ginagamit nato. So mga non-commercials, commercial adhesives na ginagamit nato. So I hope that in a way, mang good, kanang in the future, we will try, labi na kung gitawag nato kanang kanang itong construction nga mga waste ang gipanggamit. Uso na nakayo sa architecture karon nga nangita na gyud siya sustainable nga kanang waste reduction nga mga kuandro, no. Pwede siya nga mo nila. Aside from commercial, we use the kani nga product nga environmental friendly. Good ang importante. So far, ma'am, no, sa inyong paghimo ini nga mga teknolohiya o kini nga pagpanughi-duki o research, o unsa nga mga challenges, ma'am, nga murag ma-i-anticipate sa mag-produce niini? Ang challenges is
Of course, magbase man gud ka sa kanang kadaghanon sa waste product nimo, ma'am. So, dili man ka pwede mopalit ka og isda kay para mo imong gamito, no? So, waste ang atong gamiton. So, kung sa nga to ka sa mga public markets, of course, mangayo ka. So, siguro ang challenge nimo kung hatagan gid siguro pug ka ma'am, murag dili man siguro pud pwede og di sila manghatag sa ilang basura, no? So, ihatag gid siguro pud na nila. Pero kung daghan na siguro imong i-produce, mas daghan pud imong manid. Pero kani nga among kuan nakaproduce man pud mi ma'am og daghan man gud ka ma-produce ma'am kay ang 400 grams nga fish waste nimo is makaproduce man siya mga pila ka grams nga kuan mas murag double siya nga grams sa imong glue. So i-compare nato siya kung 65 per 100 grams tas 80 ang imo, so mas murag mas daghan kang mahimo gyud, so sustainable gyud siya. Another thing siguro ang challenge nimo is that of course ang smell primero kay kuan gyud nimo nag-process nimo baho gyud ang isda pod. So baho gyud ang isda. So ako i-process na nimo siya, ang smell gyud niya bisan og imo pa na siyang i-dry pod gahapon na smell. So mao na ang imong bantayan gyud when you make that, kay dapat nakasakto jud ang formula nimo nga after making the glue mawala ang baho or ma-minimize ang baho. Cleaning also mga 2 hours, mga 2 hours man siguro ang cleaning, kay i-clean it in running water. Ang among gibuhat is i-clean man inim siya sa running water, ma'am, para gud mo malasan-lasan gyud ang baho niya. So lang sa murag marala ang smell, tapos ang imong kuan ang imorang waste nga pangayoon mo para man ang challenge ana, ma'am. Dili gid siya ingon makaingon ganita nga kasimple ra bud ning technology, ha. Murag ingana, ma'am, murag bitaw usahay man gud makakuan bitaw ta, murag we tend to think outside the box nga daghan na ta kaayong plano nga dapat taas na kaayo ang atong taas na kaayo ang gusto natong buhaton, but then ang pinaka-brilliant ang brilliant daing ideas is naara dai sa atong gibasbaktasan, ipalit kag isda na dai ngadto ang imong makitan nga idea nga dapat dai pansinon, tapos mura pag-ingana bitaw, ma'am, makaingon kita nga la simple ra man dai ni nga isda ra dai gigamay, yes isda ra gyud nga, no, wala man gud pud na nato natagad pag-ayo. Although na I know nga fish like tilapia is really used there are some people, some of the scientists nga nagkuan na jud pud og tilapia, kay damo gyud tilapia kanunay, ma'am. So gigamit to nila. So gigamit nila mga skin sa tilapia para mahimo pud og glue. Ang ato man god is we use another fish. Like po na sila og kuan man god kanang properties nga mahatag nato ang lain-lain nga fish. Unya, sa may naa nato kanunay ang atong public market nga everyday nag-abli, di ba? So compared to tilapia, although ang tilapia is need jud pud nimo gamit kay ang waste ana magamit man jud, how about ang atong public markets nga naagad jud na kanunay everyday. So imagine sa Manila Palamandaan we have 1.8 tons of fish waste every day sa Metro Manila. Kunya compare pa nimo sa uban, super ting daghana na ang mga waste no nga magamit man ta nato because there is collagen in it. So siguro kung naa pala may marami na makaingon ta nga naay tay gamayng idea, so that is why the university is there to communicate with the people, with the community nga ang expertise ba nimo imo ra dayang edalo, di ba? So if you have expertise, you need to share it with other people. You need to share your talent. You need to share your the knowledge that you have. That is why it's very important nga you share it, maka-develop ng technology nga pwede nimo mahatag sa uban. So ang kuan lang nato ani is simple, very simple ra bitaw gyud ang research sa atong mga bata o sa ang ilang idea nga mao ni ilang gusto. Although I'm just there to guide the students, no, but very simple ran, but it's very impactful if magamit labi na kung ang LGU ang moingon nga okay ato nang gamito ni nato, that is a very good thing to do. So bisan tanan pa ang gamit ana. No, so
mo lagi usay kay kita maganahan man ta magunahon na og kanang complex or complicated, but then pwede man ita maka-create no or something nga sa technology from fish waste, no, so long as it is new, it involves inventive step, and it addresses certain social issue, then the same can be protected na ano, pwede na nato applyan og IP protection. So yes, simple siya yet impactful, no, ang kining atong fish waste adhesive. So though nalagi mga challenges, pero di man puto ingon ka bugat ka na ragyod ka natay ikong raw mats, and then of course katulaging ang pag-process, paglimpyo nga mao gina may gibaho no kay waste bitaw, pero ang importante nga sakto ma'am no ang katong formula, saktong imong ipangsagol diha nga maka-produce gid ka sa quality nga grabe ang kadikit niya nga kining adhesive. Okay, so thank you so much Doc Adel. So ako'y balik kang Ruel lang sa dugang pa nga mga pangutana. Okay. Nindot ang discussion no, so far. Doc Adel, medyo tikatapos atong oras. Ma'am, dire ba sa SLSU kana bang sa mga woodwork dire gigamit ba po na ang kanang adhesive nga sa inyong technology, gigamit ba po na sa katong mga woodwork nato dire sa kanang SLSU, kay para ba may po ba nga kana bang we're setting the example nga pwede day siya, and pwede siyang alternative anang mga medyo pricey nga mga adhesive nga ginagamit usually sa kanang woodwork? Yes, sir. Sa karon sir, sa pamlagi sa TL1 or sa first step namo no sa commercialization, mao jud ang plan pod namo na of course ang SLSU jud mao man jud ang dapat kuan pod. Ang SLSU ang first nga. Ang problem namo ron sir, wala pa may naka-produce pa pod. So kung mo produce ta tapos pwede ato na siyang ipagamit without kuan ba to siya kanang at least maka-survey ta yes, maka-survey ta kay it's not enough manggod nga sa laboratory ra, although yes, it was analyzed sa laboratory ang iyang bonding ability and other characteristics and other properties, so mas maayo man jud pud nga naay first hand nga experience ta kung paggamit nato sa uban before ta mo come out. Although we're really hoping pod through this is a very good avenue jud ang himo nato nga TikTok no nga naay makadungog uban nga at least makaingon nga sige kami ko mo try ko mi sa imong kuan be, so at least ba mga before magud commercialization sir dapat naaga jud nakagamit tag yun before ta makakuanan. Yeah, bisag dito, ngaling ito, dire sa campus lang, no, kadagag campus sa SLSU, and then from that alone, pwede naman ka makapakuyanap na kanang mismong, kanang mayon dyan mo sila nga, makakita po ng ubang tao nga, gigamit for like woodwork sa university, kay daghan mga woodwork ang university, no? And eventually mo kuyanap ang impormasyon, and then eventually mga to sa itong mga intended nga mga users, like atong mga fisher folk kanang mag-repair sa ilang bangka baka na diha, no, or kanang mga furniture makers lagi aron mas ma-maximize ang ilang profit, no. So daghang posibilidad gyud ni ini. Medyo kapos na tong oras for this afternoon's edition. Siguro Doc Adel ko nalaman pangapanapos nga mensahe kalabot nining madyo nga opportunity nining atong teknolohiya diri sa SLSU. Panapos ng mensahe. Okay, so I hope that naay nakatunan ang mga tao no, naay nakadungog labi na sa mga fishermen, labi na sa LGU, labi na sa LGU, because ang ato gud nga tumuan no kay ang ato mga environmental waste reduction. So I hope na naay mga LGU nga mo makuan ani nga technology and other organizations or mga private nga entities nga mo try ani nga technology, no. So for this is not only for having economic nga maka-portat la dili ra kay kana kundi sa environment jud mismo pud ni nga magamit sad nato ang mga gipanglabay na nato into another product. And then can I greet people? Sure ma'am, go ahead. Yeah, I would like to greet of course our kanang right office sa SLSU, labi na gipanguluhan ni Dr. Francis Ann RC, o sa uban pa nga mga kauban niya sa opisina si Sir Eman nga mo'y nagkuansad na ako ani nga sa engagement karon, also sa mga tao sa Faculty of Arts and Sciences,
Yan, sa family nako, sa akong mga igsuon, sa akong mama ug papa, sa akong anak ug sa akong bana, and everyone, yung mga fans nako. So, and kisa po may ay, of course, ninyong duha, ma'am and sir. So actually, ma'am, graduate ba ako sa VSU. So, Oh. Sa course, ma'am. BS Chemistry, ma'am. Yeah, 2012. So, diha ko ning graduate. So that is why murag duol-duol na ako ng SLSU, nag-collab og SLSU ug BSU. So murag makakuan na gud ko both. Kaya I'm working now in SLSU tapos diha ko na kuan sa BSU, no. So mao to ang kuan. Okay, Mikay. So, scan man po ni si ma'am. So, basta scan lahi ra gyud no, mo excel gyud bisan asa ibutang. Ay, ma'am. Murag kuan pud na, ma'am. So, thank you so much, Doc Adele Grace Gaudicos, no, sa mga impormasyon nga imong gipadangat sa itong mga suking tigpaminaw, no, sa atong mga kahigalaan diha. Again, if you're interested about aning fish waste adhesive, pwede mo mag-reach out sa atong Southern Leyte State University. Magpadala ba ka og suwat, no, or unsa ang nga pamaagi para matudloan mo more about niini. So kumbaga pa kuan lang to, overview gamay, no, sa ato kabahin niini. And lagi kung interesado mo mas makahibaw pa, pwede kaayo kay naisgutan gina ni ma'am gani nga they are very willing nga i-extend ni kay mao ginausa sa atong tumong, no, nga mapaabot, maka-create og impact sa community pinagi sa atong mga teknolohiya nga gina-develop. Okay, so daghan kayong salamat, ma'am, sa makausap pa, and of course sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod, pinagi kang Sir Roel Bugnos, and sa atong mga suking tigpaminaw, thank you so much sa inyong pakig-uban ingon man sa mga nag-view na to, sa itong mga Facebook Live viewers. At ang iperbe mga higala ha, ang atong TikTok. Oo, and pwede sabihin nyo makita, no, kung mo kaapas karon, pwede sabihin nyo makita balik ang kining atong live. Bisitahan lamang ang Facebook page sa VSU DYDC 104.7 FM sa Southern Leyte State University nga Research, Innovation, Publication, and Extension, ingon man sa Radio Pilipinas Sugod. Sa ngalan sa mo Station Manager, Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang iyong kauban, karon nga edisyon nining atong tulumanon, Tech Talk. O gagikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod sa ngalan sa atong mga kaubanan ug sa atong labi na gyud diri sa Master Control atong technician on board sa Romel Palugod, kini ang inyong higalag-alagad sa kanginan Roel Bugnos, magpasalamat ug maayong hapon kanaton tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa